Walang magbabago. Ito ang iginiit ng House Prosecution Panel hinggil sa pagpuna ng depensa sa ilang typo umano sa mga dokumentong ipinesenta ni NBI Regional Director Jeremy Lotoc sa ika-4 na araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Si Sheila Natividad sa sentro ng balita, live. Walang maling tuldok o koma ang makapagbabago sa takbo ng paglilitis. Ito ang naging paninindigan ng House Prosecution Panel matapos ang isinagawang cross-examination ng defense team sa kanilang ikalawang testigo na si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotoc sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa nangyari examination, ipinupronta ng defense team yung typographical errors sa mga dokumentong ipinresenta ni Lotoc. Kabilang dito yung mga correction sa petsa at docket numbers ng mga dokumento na inamin naman ng testigo na nagkaroon lamang ng pagkakamali sa pagkakatipan nito. Sabi ng prosekusyon, normal lamang ito na nangyayari pero ang pinipilit ng depensa ay ang pagkakaroon ng kamalian dito na para sa prosekusyon ay estratehiya nila. Sabi ni Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., ang legal spokesperson at isa sa private prosecutors ng prosecution panel, hindi nila kailangang turuan ang defense team na i-cross-examine ang kanilang testigo. Narito ang kanyang pahayag. Ito bang mga sinasabing maling spelling, maling petsa, maling docket number? No? Meron bang epekto ito dun sa seryosong usapin ng pagtataksil sa tiwala ng bayan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng agreement sa isang mamatay tao na patayin ng presidente? Giit pa ng prosekusyon, hindi rin itinanggi ni VP Duterte ang umano'y pagkontrata niya sa assassin para kitilin ang buhay ng Pangulo at ilang miyembro ng pamilya nito. Wala ring narinig maski paliwanag mula sa Vice Presidente tungkol dito. Matatapos po yung testimonya na ito na blemished yung pong pinindigan ni Attorney Lotoc on the manner of their investigation. The threats were actually made by the Vice President against the President and his family. Buo naman yung paniniwala ng prosecution panel na magpapatuloy itong paglilitis at kung anuman yung mga naipresentang ebidensya ng kanilang panig ay nasa Senate Impeachment Court yung magiging desisyon. Sabi naman ni House Deputy Speaker Janet Garin, ang dapat pagtuunan ng depensa ay kung totoo o AI manipulated lamang ba ang video ni VP Sara na siyang pinatutunayan ng NBI na authentic. Bakit hindi nila sagutin totoo ba o hindi yung pagbabanta ng pagpatay, AI ba yun o hindi? At yung pagbanta ng pagpapatay sa ating mga opisyal or maski sa ordinaryong tao, yung ba ay component ng betrayal of public trust o yung pagtataksil sa tiwala ng taong bayan, which is an impeachable offense. Angelique, nakatakdang magpatuloy yung cross-examination ng defense team kay Attorney Lotoc ngayong araw, ngayong ikalimang araw ng paglilitis. Si Attorney Zulaika Lopez yung kanilang susunod na testigo na ngayong Martes. Pero kasi kung matatapos man yung pagtayo sa witness stand ni Attorney Lotoc ay maaari naman nilang isunod si Lopez. Ayon na rin ito sa prosekusyon. Pero dadepende ito kung papayagan ba ng Senate's Impeachment Court. At iyan muna ang ulat mula rito sa Senado. Balik muna dyan sa inyo sa studio, Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Sheila Natividad.